Kami ang COTFYA or COTF Young Adult. Most of us are second generation Christians. Kami na yung mga anak-anak, so most of us started during Sunday school days pa. Some of us entered during yung youth period, mga teens, ganyan. May tuturing na isang milestone ang Bicol Overland para sa mga YA ng COTF. Ngunit taon din ang tinahak upang maging handa para marating ito. Mahirap i-trace talaga kung saan nagsimula. Kasi marami sa amin, magkakasama na talaga during youth days pa lang. No? So, yun yung mga moments, mga times na nag-aarkila ng jeep. And then we have youth camps. No? Dito na rin nag-start yung camping skills. And yung the previous generation of young adults before, nag-effort sila to bring us sa mundo ng camping, particularly nung time na yun, ang uso pa is really yung hiking, no? For the many of us, yun ang roots ng pinagsimulan ng what we are doing right now. One significant event that I can also remember way back 2013, 2014, that significant first, yung pinakauna na travel through land by 4 wheels, and we went to Canyon Cove, no? Two-car convoy. From there, nag-desire kami to experience some more. If we claim we are children of God, imposible na walang testimony, walang makikitang testimony that we are truly children of God. Nagbunga ang mga desire na ito. Nag-develop ang mga tipikal na outing patungo sa car camping na nasimulan noon pang pandemic. Kaya yan lang, no? Tara, subukan natin yung camping ground dun sa Tarlac. So okay, may mga sasakyan na kami ngayon. Pero for the most of us, kulang-kulang pa yung gamit talaga, no? So we had the basic, merong tent, merong butane stove. So hindi pa talaga ganun ka-prepared yung first na car camping. Along the way, naka-experience din tayo ng iba't ibang challenges. There were also one time na gusto lang natin mag-enjoy somewhere in Tanay. And when we were inside, sakto naman na umulan, naging madulas yung daan. And not everyone, not all of us are owners of 4x4 vehicles, no? So, yun, may mga nabalahaw. That's where we realized na talaga palang kulang-kulang pa yung gamit, kulang-kulang pa yung skills na alam namin. Kaya't patuloy na nagturo ang mga lider para sa ikatututo ng mga tao sa praktikal na buhay. Huwag lang sanayin na kabisado lang ang alam. Intindihin nyo yung konsepto, yung principle behind it. From there, makakabisa mo yun. One of the things na pinakita sa amin ng previous generation is to really learn it by heart, no? To really understand yung principles behind. Let's say, for example, kung magtatayo ka ng tent, ano ba yung proper way of doing it, proper way of maintaining it. So from the smallest things, going do sa mas malalaki pang bagay na napaka-importante ng stewardship dahil lahat naman ng ito ay pinagkatiwala ng Diyos sa atin. The end result or the end goal of this camping is to really enrich and develop yung practical skills each one young adult. 9 months in the making. Dumaan sa ilang mga meetings, workshops at simulations ang mga YA para maging handa sa Bicol Overland. Nagre-pressure pa rin tayo ng natay ngayon, even nagkaroon na tayo ng sessions 2023. Looking forward sana na sa darating na mga activities pa natin, kung di man natin masiruin at mas malimitahan yung mga errors na nataying or yung mabagal kumilos, di makapag-volunteer kapag ka may itatali sa puno, for example, or may canopy na itatayo. Kaya sa pupuntahan ko din ngayong araw, yung pagtupi ng mga gamit, kasi part din naman siya ng pagbavalue at stewardship natin dun sa gamit. Kami ay nag-chop. Meron kasing committee simulation para sa Bicol Trip. Yan. Yon, para sa mismong actual na camp, anticipated na lahat ng mga possible scenario na pwedeng ma-experience sa camp. Definitely, yung bawat isa magkaroon ng growth sa mga maliliit at mahalagang bagay. Yon.
and at the same time, yung coordination, yung proper communication, at ma-achieve talaga yung simultaneous na paggawa. Nagkaroon rin ng fleet scrutiny bago sumabak ang mga sasakyan sa mga trails at biyaheng aabutin ng halos 14 na oras. Electricals. All good. Lights, working, everything. So since malaki-laki yung kakainin na panahon at araw ng mismong adventure natin, more than a week, so as much as possible, kailangan natin maging prepared as to maintenance, upgrades, and modifications to make sure na maayos sa sasakyan, reliable, and makakarating tayo sa pupuntahan natin, makakompleto natin lahat ng legs, and makakauwi ng safe. With all things set, nagsimula ang Bicol Overland sa Calauag, Quezon. 7 hours drive ito mula Marikina. At hindi pa masyadong develop ang lugar, kaya't isa sa naging highlight na experience ay ang pagigib at pag-filter ng tubig. Okay, nakahanap na po kami ng Barangay Poso. Excited na tayo para may pressure sa body dito. Pinifilter natin dito sa kinatubig. Kung hindi ka masasalanta ng tubig, sasalanta ka ng walang tubig. Mula sa Calauag, Quezon, ay tumungo ang mga YA sa Siruma Capsule. Ito ang second leg ng Bicol Overland at kung saan idinaos din ang Dawn service. As a young adult group, we never fail to give recognition sa nag-iisang Diyos, and why we do these outdoor activities, no, is part of our worship to this one God who created everything, no. Experiencing the outdoors, it is kind of also being in the presence of God. And on to the last leg of Bicol Overland. Sa wakas ay nakita namin ang majestic Mayon Volcano sa Kamalig at Legazpi Albay. First time ko makita Mayon. Milestone. Ang ganitong mga karanasan ay isa sa mga bagay na nilook forward ng bawat isa kada taon. Experience talagang masaya. Lalo't-lalo na kasama ko yung buong family ko. At the same time, buong YA. Alam niyo yung feeling na na-appreciate mo yung God's creation, lalo na kami as first-timer. And with that, kasama mo pa yung buong YA family, YA group. So talagang iba yung appreciation, mataas. Thank you, Lord! Woo! Ako naman, ang pinaka-best experience ko is yung papunta rin sa Daldagon Peak. Dahil unang-una yung papunta ay challenge talaga dahil bilang baguhang driver, kakaiba rin yung dinaanan na mga trail. Pero pagkarating talaga sa tuktok ng Daldagon Peak, grabe, worth it yung challenge na yun. Kasi mapapa-thank you Lord ka nga talaga. Salamat Lord dahil meron tong mga ginawa mo ito na patunay na ikaw ang Diyos at nag-iisang napakagaling na architect. Yung makita palagi yung mga magagandang creation ng Panginoon kasama COTF family. And kung kakayanin, gusto ko rin lahat tayo ma-experience yung out of the country naman. And more adventures kasama ang COTF. Sa akin, personally, kung saang lugar man, mapiling direction ng leadership ng church. So, go ako, kasama ako. Yun. Alam ko naman na nabubuhay ang Diyos sa bawat isa. So, kung saan man sila, doon ako. Ako, ang sa nilook forward ko, hindi mo na lugar eh. Yung nilook forward ko is yung bubuo nating
papuri para sa Diyos. Yung mga kantang mabubuo natin sa pamamagitan ng Colossians. Yun yung isang nilulook forward pagkatapos nitong Bicol Overland. And kung bibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos, kahit kung saan man tayo mapunta, yun ang goal, magkaroon ng papuri at pasasalamat sa nag-iisang Diyos. The concept of looking forward is huhugutin ko dun sa principle of looking forward sa pagbabalik ni Kristo. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your life in Him. Rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Sa araw-araw na pamumuhay, sa araw-araw na living, I must keep the faith, I must remain in Christ, and hindi pa pwedeng mag-diminish yung message of the gospel. End goal talaga na nilook forward namin is to bring more people to Christ and also let them experience what we're experiencing right now. We are very happy to be in Christ. We are very joyful. Ayaw natin ito ipagdamot sa ibang tao. And mas gusto pa natin makakasama pa ang mas maraming young adults, no? Na pwedeng makasama to experience all of these things.